Purihin ang Lord. On behalf of Pastor Melvin Ramirez, narito na naman po ang inyong lingkod upang gamitin ang ating Diyos. At on behalf of our leaders at saka dun sa mga workers at sa ating pastor. Miss nyo na po ba si pastor? Yan. Narito po ang inyong lingkod para gamitin sa pangangaral ng kanyang mga salita. Handa na po ba kayo? Kung hindi na kayo makapagpigil, let us open our Bible in the book of Luke, chapter 16, verses 19 to 31. Medyo mahaba-haba ito, no? Pero ako na lang po ang babasa. Sundan po ninyo sa inyong mga Biblia. Tagalog ko pong babasahin para mas maliwanag, ano? Okay, verse 19. Meron ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamani ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, ipinagpapasalamat namin ang aming buhay na hiram namin sa iyo. Alam namin na bawat gising namin, bawat lakas na taglay namin ay isang patunay na ikaw ay mabuti. Sapagkat marami na hindi umaabot sa edad na ganito, hindi nagtataglay ng kompletong pangangatawan, hindi masigla sapagkat may karamdaman. Subalit kami ay kompleto, masigla, malakas na nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Kaya naman walang hanggan ang aming papuri at pagsamba sa dakilang pangalan mo, aming Panginoong Yesus. At sa oras na ito, ininilukhuhod namin, Panginoon, ang iyong mga salita.
Mangusap ka sa aming kalagitnaan, maunawaan namin ang kahalagahan ng buhay sapagkat maiksing panahon lang ito na dapat naming pahalagaan habang kami ay nasa mundong ito. Anumang plano at gawa ng dyablo upang agawin, sirain ang gawain ito, ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Wala po siyang puwang sa aming mga puso. Wala siyang puwang sa lugar na ito. Wala siyang puwang sa online service na ito. In the name of Jesus, I rebuke you, Satan, to get out in the name of Jesus. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso at mapagpala kami. Makapangusap ka at bigyan mo kami ng konbiksyon upang magawa namin ng may pag-ibig ang iyong mga utos. Purihin ka. We claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our prayer. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mong palakpak na malakas, yung palakpak ng buhay, ayaw ng Diyos ng patay. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Kasi ngayong araw na ito ay araw ng mga patay. Hello sa mga nagse-celebrate sa mga patay. Ang pag-aaralan po natin ngayon is the truth about death. Ang katotohanan pagdating sa kamatayan. Pag-uusapan natin ngayon ang kamatayan. Kasi araw ng mga patay po ngayon, November 1. Kahapon pa lang ay nagse-celebrate na sila. Pero alam niyo po ba, una, the myths behind Halloween, All Saints Day, and All Souls Day. Meron po yung kasabihan o mga sabi-sabi na walang katotohanan at walang suporta na matibay ang Biblia pagdating sa mga turong ito. Kaya kung nagse-celebrate kayo ng ganitong bagay, you need to confirm in the Word of God. Sapagkat maaring hindi nagugustuhan ng Panginoon kapag nagse-celebrate kayo ng ganito. Una, may tatlong bahagi po pagdating ng Todos los Santos o tinatawag na araw ng mga patay. Ito po ay nabahagi sa tatlo. Ang una ay tinatawag po nating Hallows Eve. Na tinatawag po natin ito yung Halloween. Ano? Pag sinabing Hallows Eve, pag sinabing Hallows, it is sacred. Saints. Gabi ng mga banal. Gabi ng mga pumanaw na banal. Ano? And there is also All Saints Day na ginagalap natin ngayon. Ngayong araw na ito ng November 1. Ano? And bukas ay gaganapin naman yung All Souls Day. Ano ang pagkakaiba ng tatlong ito? Una, pag sinabing All Hallows Eve o yung Halloween, ang ibig pong sabihin ito po ay pagpiprepare ng mga nakagawian po nila ito, no? At malimit ay ang tuwang-tuwa dito yung mga bata. Bakit? Tingnan po ninyo. Pag sinabing Halloween, people impersonated the spirits o yung mga patay or the souls of the dead and receive offerings on their behalf. They are representing the dead para kumuha daw ng rewards or gifts. At malinaw ito na ginagawa po ng mga bata, children dress in costumes. Hindi lang children, maging matatanda. Baka katabi nyo, merong costume. Tignan nyo. Baka nakaitim dyan, may bungo at merong kung ano-anong suot. Ano? Ito malimit yung mga children, they are dressing a costume and ask for trick or treat to celebrate Halloween and visit people's homes to demand sweets. May dala silang basket at sila mananakot sila, kakatok sila sa iyong pintuan at kinakailangan merong kang reward sa kanila, especially mga candies. And that is called Halloween. Kagabi, marami nag-celebrate yan. Kanya-kanyang mga costume at talaga namang grabe ang itsura, papangitan. Kung sino yung pinakapangit, siya ang pinakamaganda at siya yung panalo. Halloween eh. Amen? So maliwanag po ba?
pagdating sa Halloween. Pangalawa, yung tinatawag po nating All Saints Day. Pag sinabing All Saints Day, ito po yung araw na ito. Marami ang mga nananalangin sa mga patay. Hanguin mo si Cordapio sa purgatorio, ilipat mo. Ay, naku po, grabe. Ngayon, maririnig nyo kung ano. At natatandaan ko yung lola ko nung buhay pa siya. Bata pa po ako doon. Nagtataka ko, bakit mayroong platito ng mani, mayroong beer, at may mga kaldereta na baboy. Ang nakalagay ito sa table, may kandila. Oy, wag mong kakainin yan. Para sa lolo mo yan. Ha? Ay, patay na po si lolo. Yung espiritu niya kakain yan. Yung kaluluwa niya. So, ganun yung nakasanayan natin, Itong All Saints Day ay tinatawag po, this is the commemoration of all the faithful departed. Inaalala natin yung mga saints na namatay daw. At pag sinabi namang All Souls Day, ito naman daw yung mga kaluluwang ligaw. Pagdiriwang ng mga kaluluwa, malay mo, naupuan mo na yung kaluluwa. Baka nagulat ka, naupuan mo na pala dyan sa tabi mo. Kasi nga, araw ngayon ng mga kaluluwa, mga patay. At pag sinabing All Souls Day, it means peace of all souls. Kaya nga nagkalat daw ang mga kaluluwa, gala ngayon. Malay nyo, nakasalubog nyo, na bangga mo na pala. Kaluluwa pala yan. Amen? Alam nyo, anong history po nito, kung bakit ito ipinagdiriwang nila? Ito po ang history. Ang history niyan, the exact origins of All Saints Day and All Souls Day is unknown. Unknown. Pero bibinasihan sila. But the tradition of the remembering saints and martyrs started around the 4th century AD. In 609 AD. Sino ang nagsabi nito? Walang iba kundi yung Papa, si Pope Boniface IV, decided to observe May 13. Dati May 13, ino-observe ang All Saints Day as the day to remember martyrs, yung mga namatay. Yun po si Pope Boniface IV ang nagsabi. Pagdating ng after 120 years, later, when Pope Gregory III, ayun, umupo na, ang panibagong Papa. Ay, ang sabi diyan, was reigning, he officially changed the name and the date from May 13 to November 1 to acknowledge all saints. So, simula nung time na yan, naging November na ang opisyal na araw ng mga martir. Huwag niyong isama yung buhay na martir, patay lang na martir. Kasi may mga martir na asawa. May mga martir na panay salo ng mga star. Bugbog dito, bugbog doon. Martir sila. Hindi po sila yung tinutukoy dito, kundi yung namatay na mga martir. At alam nyo, according to a Catholic Church belief, tingnan po ninyo ito, immediately after death, a person undergoes judgment in which the soul's eternal destiny is specified. Ang sabi ng Hebrews 9:27, once you die, after that is judgment. At pinapaniniwalaan po yan ng Catholic Church, mga kapatid. At nabahagi po yan. Pag daw ikaw ay namatay, meron ka na kaagad destiny. Ano yung destiny na pupuntahan mo? Some are eternally with God in heaven or as a paradise of eternal joy. Pag ikaw daw ay mabait, hindi nangaaway, pag ikaw daw ay tumutupad at tumutulong, sabi nga, kapag pinainom mo ng tubig, dinalaw mo ang mga nasa bilanggo. Ibig sabihin, you are doing a good thing, it is possible na ikaw ay pumunta ng heaven. At yung isa naman, others reach the state called hell, which is eternal separation from God by mortal sins. The Catholic Church
divides sin into two categories. Brother Dennis, parang Catholic Church yata ang gusto mong talakayin ngayon. It is only a teaching, na dapat nating paghandaan at unawain. Ang kanila daw pong kasalanan ay nabahagi sa dalawa, and that is called mortal sins and venial sins. Ano ibig sabihin ng denial? Pag sinabing venial sins, it means forgivable sin. May kasalanan daw na pwedeng papatawarin. It does not concern a grave matter. Hindi ka maiimpyerno sa kasalanang ito. Yan ang aral nila, Meron silang tinatawag na white lies. Amen? Pwedeng magsinungaling, basta white lang. Huwag mong gagawin black. Yun ang kanilang aral, It does not committed with full knowledge. Kapag hindi mo alam ng full knowledge mo na nagkasala ka, it's forgivable. Yun ang kanilang paniniwala, It does not committed with both deliberate and complete consent. Ibig sabihin, hindi mo sinasadya na nagkasala ka. It means, yung kasalanan mo, forgivable. Pwedeng ikaw ay pumasok pa ng langit. Okay. Pero ang sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Paano yun? Sinabi ng Lord, pag nagkasala ka sa isa man dito, ay guilty ka na sa lahat. Whether small sin or big sin, totally guilty of all the commandments. So sablay na kaagad sila doon. Anong sabi ng Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. It means there is no small sin and big sin. There is no white lies and black lies. Sin is sin. And sin, the wages of sin is death. Sabi mo sa katabi mo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Not only in physical death, but eternal death. Amen? So maliwanag po ba yun? Now, second, Catholic Church believes in purgatory. Ano ibig sabihin ng purgatory? Pag sinabing purgatory, the Catholic Church gives the name purgatory to the final purification of all who die in God's grace and friendship. Ito yung mga makadiyos na nagkasala, subalit hindi nakaabot mismo dun sa heaven o dun sa paradise. Sila ay yung may kaunting kasalanan, pero hindi nakakomit ng mortal sin. Kaya sila ay pupunta saan? Sa purgatorio. But still imperfectly purified. Ibig sabihin, hindi pa sila daw tunay na malinis. This is a place of soul purification. Pag sinabing purgatory, meron daw lugar ng purgahan. Kasi yung purgatorio galing sa purge na salita yan, purga. Pag sinabing purga, nililinis yung tiyan mo para mawala lahat ng bulati mo. Tama ba? Hello? Amen? Ang ibig sabihin ng purgatorio, lugar ng linisan. Alam nyo kung anong ibig sabihin in Latin word? Pag sinabing purgatory, it means pulgare. Purgare means to make clean. Purgahin. Linisin. Amen? Or purify. Totoo kaya ito? Tingnan po natin. Catholic Church believe that the faithful who are still pilgrims on earth, tayo daw po, mga faithful, mga pilgrims, mga narito pa sa mundo, nabubuhay, at may pusong makadiyos, sumasamba, are able to help the souls in purgatory. Tayo
tayo daw ay may pagkakataong tulungan sila na nasa purgatory by offering prayers to them. Kaya pagdating ng November 1, ang daming nagbabayad ng panalangin sa patay. Meron ba dito nagbabayad? At meron namang ang negosyo ay manalangin sa patay. Ang tanong, tinatanggap ba ng Diyos ang panalangin ito? Ang sabi diyan, hindi lang prayer, pati yung pag-aabuloy, works of self-punishment, kasama yung yung pagsasakripisyo, yung tinatawag natin pagpapapako sa krus, o kaya yung paghahampas o pagsasakripisyo, Kaya mo daw hanguin si Cordapio sa purgatorio patungo sa paraiso. Is that correct? Mamaya, sasagutin natin, Pangatlo, do souls of the dead return back to the world? Ang isa bang namatay po pwede pang magpakita sa'yo at bumalik sa mundo? Brother Lito, kagahapon pa naman nagparamdam sa akin yung aking mister. Kasi alam mo yung mister ko, pag yun ay naguhugas, kinakalampag pati kaldero, alam ko siya yun, nagpaparamdam sa akin. Yung sipol niya, tanda ko yun. Psst! Narinig ko, mister ko yun. Amen? Totoo ba na bumabalik ang namatay? Basahin natin, Job chapter 7 verse 9. As a cloud vanishes and is gone, so he who goes down to the grave does not return. Brother Tenny, sino yung nagpakita sa akin? Mukhang-mukha talaga niya. Pati yung itsura, yung boses, pati yung kalampag ng kalidero, ganun. Alam nyo, meron po tayong familiar spirit na tinatawag. Yung kasama natin, alam nyo, may kasama kayong mga espiritu na nagbabantay simula pagkabata sa inyo. Alam niya lahat ng paborito nyo at lahat ng ginagawa nyo. Sila po ang nagmumulto. Hindi yung asawa nyo. Hello? Spirit na ginagaya para ikaw ay takutin. Naku, dinalawa ko ng aking sabi, wag na daw akong tumaya sa wedding. Kaya hindi na ako tumataya sa wedding. Ganon, no? Pero ang sabi ng Bible, hindi na po sila bumabalik. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. It means, pag namatay ka na, judgment na ang kaharap nito at ilalagay ka sa tama mong paglalagyan. Hindi tayo kaluluwa na paggalagala. Baka may nakasalubong kayo dyan, hindi po totoo yan. Basahin natin uli yung verse natin. Regarding, kanino? The parable of the rich man and Lazarus. Tingnan natin, napakalinaw po nito. Basahin natin. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit. Lahat ng mahilig sa mamahaling damit o signature. Ingat, no? Ayan, mamahalin, no? At saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Talaga namang halos grabe ang mga pagkain, lechon. Talagang, ang dami, ilang putahe sa table, Kasunod, may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro. Natagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So, dalawa. May isang mayaman, anong napunan nyo? Yung mayaman, hindi pinangalanan. Pero si Lazaro, may pangalan. Ibig sabihin, kahit hindi ka mayaman, basta may pangalan at nakalista sa aklat ng buhay, ikaw na ang pinakamayaman sa lahat.
Amen! Ikaw na ang pinaka-safe. So dito, kasunod, ano nangyari? Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ano na po na natin? Itong si Lazaro, bukod sa hindi mayaman, hindi rin makakain. Walang pambili. Bukod sa walang pambili, puro sugat, tagtad ng sugat. At ang nangyari dito, nag-aabang siya nung mumo na babagsak doon sa table nung mayaman. Nakikipag-unahan siya sa aso. Samantalang itong aso, sarap na sarap sa sugat niya. Hindi nyo na po na? Ay, ang dinidilaan doon, yung kanyang sugat eh. Hindi nakaabang doon sa ano eh. O, inuuna agad yung sugat. Dinidilaan. At kapag dumating yung mumo, sinasalo ng aso. Ngayon, ano nangyari? Namatay ang pulubi. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Anong napuna nyo? Namatay ang pulubi. Tingnan nyo naman yung mayaman. Namatay rin ang mayaman at ano? Inilibing. Ang tanong, si Lazaro, sinong naglibing? Ang sabi diyang namatay lang. Ay baka siguro ito, pinabayaan na lang, mabulok sa daan, o kung saan na lang namatay. Hindi sinabing inilibing. Pero itong mayaman, dahil sa maraming pera, talaga namang grabe at siguradong bonggasyos ang pagkakalibing. Pero yung mga salat, balutin na lang ng banigyan, itabon sa lupa, tapos na. Ipaalod na lang sa ano yan, sa ilog, mamatay. O kaya naman, sunugin, bahala na. Ganon na lang ang buhay nila, ano? Pero ano nangyari? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Saan napunta yung mayaman? Sa daigdig ng mga ano? Patay. Meron palang lugar ang tunay na mga patay. And that is called what? Hades. Na ang ibig sabihin is hell. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kasunod, verse 24, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Ito na matindi. Tingnan niyo mabuti. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Hanggang sa impyerno, palautos pa rin. Aba, matindi ito. Akala mo, siya pa rin yung mayaman. Amang Abraham, utusan mo! Aba, matindi. Nagdidiman sa Amang Abraham. Utusan mo si Lazaro, idut-dut mo yung daliri ni Lazaro sa tubig at kahit kapatak lang, para lang mawala yung grabing init, grabing pagdurusa ko sa lugar na ito ng mga patay. Anong nangyari ngayon? Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Lahat ng nagpapasasa, may panahon ng husga ang Panginoon. Amen? Sige lang, magpakasasa ka. But, take note, one day, haharap ka. Ito, nagpakasasa daw. Inom dito, inom dyan, kain ng masasarap. Siguradong grabe ang pamumuhay nito, pero wala siyang panahon sa Diyos. Ang tingin niya, siya'y mabubuhay na walang hanggan. Ang tingin niya, yung kanyang pera, kaya niya siyang iligtas sa kamatayan. Pero ano nangyari? Balik mo, sis. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Ano nangyari? Yung mayamang ito na walang pangalan, grabe ang kanyang pagpapakasasa. Pero ito daw si Lazaro, tiis ang pinakaulam at ang kanyang pagkain ay tiis. Subalit may Diyos siya. Kahit na nasa lupa puro tiis, aanhin mo
na puro pagpapakasasa ka sa mundong ito, pero walang hanggang ka naman doon sa lugar ng mga patay. Pero ito, kahit na nagtitiis, sabi diyan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa diyan. Anong nangyari? Itong mayaman ay nagdurusa sa lugar ng mga patay. Yung dating sugatan, dating walang makain, dating naghihirap, inaaliw siya rito. Saan? Sa piling ni Amang Abraham. Kasunod, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Ayan na. Bakinig po kayong mabuti. Yung daw location, merong pagitan. Yung location ng daigdig ng mga patay o lugar ng mga patay sa lugar ng paradise sa sinapupunan doon ni Abraham, may pagitan. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan. Hindi po pwedeng hanguin kahit nasa purgatoria ka para po lumipat doon. Kasi wala daw. Sabi yan, hindi daw eh. Ano? Ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Once you are die and once you judge by God, that is forever. Kaya habang may pagkakataon pa tayo rito sa mundong ito, you need to choose what is the best and what is good in the sight of the Lord. Kahit ka pa nagtitiis. Aanin mo, ang sasaya, ang ganda ng iyong buhay, pero pagdating ng panahon, wala. Naandong ka sa daigdig o lugar ng mga patay. Ano nangyari ngayon? Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Nag-demand na naman. Grabe itong mayamang ito. Para bang may utusan. Amen? Ay siya, mga Abraham, baka po pwede mo utusan na lang yan uli si Lazaro. Pababain mo doon sa bahay ng aking ama. Kasi meron pa akong mga kapatid. Tuloy natin. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Alam nyo, once you are in the place of the dead, there is no chance. Amen? At alam niyo yung salitang pagdurusa, hindi ito salita lang na pagdurusa. Grabe po ang pagdurusa na tinutukoy dito. Ano nangyari ngayon? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anong sabi ni Abraham? Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses. And what is that? The Word of God. At ng mga propeta at ang mga mangangaral na andyan na. Iyon ang kanilang pakinggan. Kasi, hindi papayag ang Lord na ang isang patay ay bumalik para sabihin ang isang bagay. Ano nangyari ngayon? Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Anong sagot na naman uli? Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. What is the truth about death, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng kamatayan, mga kapatid, there is no place called purgatory. Sad to say, kung pinaniniwalaan mo yan, wala po. Hindi na po pwedeng bumalik ang isang namatay. That's why this world is a place of preparation. Ipiniprepare mo ang iyong kaluluwa
kung saan mo gustong pumunta. At yan ay magmamanifest sa buhay na ginagawa mo sa mundong ito. Lahat ng nagbibigay ng panahon sa Diyos, lahat na nag-aalay ng buhay sa Diyos, lahat ng ibinibigay maging ang kanilang kayamanan para sa Diyos, you are preparing yourself to the place with God. And that is called heaven. Palapakan natin ang Panginoon. Subalit kung ang iyong piniprepare ay papunta sa lugar ng mga patay, sigurado magpapakasasa ka. Sigurado hindi mo pakikinggan ang mga salita ng Diyos. Sigurado wala kang time sa salita ng Diyos. Subalit tatandaan po natin, there is one day. The word one day, there is a time of death. And after that time of death, there is judgment. Ngayon, pangalawa, the truth about death. Makinig po kayo. Pag sinabing death, death is inevitable. Hindi mo siya maiiwasan. Hindi mo siya po pwedeng pigilan. Death is inevitable. Death is irresistible. Hindi mo po pwedeng tanggihan. Death is unpredictable. And it will come at any time. Kaya wag mong sabihin malakas ka ngayon. Wag mong sabihin marami kang pera ngayon. Wag mong sabihin hindi ka pa kukunin ng Diyos ngayon. Nobody can tell like that. Only God knows. Now, what is the sixth truth about death? Number one, the uncertainty of life. Ang katotohanan sa kamatayan, there is uncertainty of life. Kawalang katiyakan. Hindi mo tiyak ang iyong buhay. Anong sabi ng James chapter 4, verse 13 to 14? Come now, you who say today or tomorrow, we will go to such and such city. Spend a year there, buy and sell, and make a profit. Hali kayo. Kayo nagsasabi, pupunta ako doon, isang taon ako doon. Mag-i-stay ako doon. Mag-iipon ako doon. Magtatrabaho ako doon. Sinatawag ka ng Panginoon ngayon. Anong sabi niya? Verse 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow. Ang yabang mo. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ang buhay ng tao ay kagaya ng singaw. Isang usok, isang aso. Na sa ngayon, meron ka, pero anytime, hindi mo alam, kukunin niya ng Panginoon. Life is like a vapor that appears for a while, but vanishes away quickly. Tandaan mo yan. Wala kang tapang, wala kang karapatan na sabihin, mabubuhay pa ako ng mahabang panahon. Because the life is uncertainty. It means death comes so fast. Ang kamatayan ay dumarating na napakabilis regardless of our age. Huwag mong sabihin, Brother Dennis, 12 years old pa lang ako. Huwag mong sabihin, Brother Dennis, 50 years old pa lang ako. Huwag mong sabihin, Brother Dennis, 80 years old na ako, mamamatay na ako. No! Regardless of your age, there is uncertainty of life. Amen? So, mahirap. Kapag hindi mo alam ang buhay, dapat isigurado mo. Amen? Malamaya, malalaman mo kung paano mo sisigurado ang buhay mo. Amen? Pangalawa,
the truth or the 6 truths about death. Pangalawa, we do not know we will die. Hindi natin alam mamamatay na tayo. Meron bang nakakaalam? Maari yung nilagyan ng taning, pero binigyan ng taning 3 buwan. Binigyan ng taning, pero hindi nag-exact yung taning. Because only God knows nung buhay mo. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 8 verse 7? For he does not know what will happen. So who can tell him when it will occur? Walang makakapagsabi. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, hindi mo alam kung anong klase kamamatay mo. Sino dito may alam? Ako, Brother Dennis, cancer ako mamamatay. Ako, Brother Dennis, aksidente ako, basag ang ulo ko, talsik ang utak ko. Ang galing mo. Amen? Alam mo ba yun? Hindi mo alam na ikaw ay mamamatay. If it is by accident, amen? Or if it is heart attack, or if it is a nightmare, natulog ka lang, patay. Or cancer, nahahaba ka na magdurusa. You do not know. Hindi mo alam. You do not know you will die. Only God knows. Kaya huwag kang mayabang sa Diyos. Hello? Sa mga nagyayabang, I challenge you. Huwag mong i-challenge ang Diyos. Amen? Mangangaral, chapter 8, verse 7. Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari. Meron ka bang masasabi? At kung paano ito magaganap. Hindi mo alam. You do not know you will die. Amen? Yan ang pangalawang katotohanan pagdating sa kamatay. Pangatlo, no one can fight and stop death. Hindi mo kaya to. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 8 verse 8? No one has the power over the spirit to retain the spirit. And no one has power in the day of death. Wala kang kapangyarihan. Wala kang karapatan pagdating sa kamatayan. Kaya tigil-tigilan po natin ang kayabangan. Dapat tayo, we must be humble in the sight of the Lord. There is no release from that war, and wickedness will not deliver those who are given it to it. What is the meaning of this? Even your money or your treasures cannot stop death. Huwag mong sabihin milyon-milyon o bilyon ang pera mo sa bangko. Huwag mong sabihin 3 mansyon meron ako, Brother Dennis. Huwag mong sabihin hektarya lupa ko, Brother Dennis. Sapat na siguro yan para pahabain ko buhay ko. No. In fact, Brother Dennis, there was a scientist who tried to prevent death, but unfortunately, he is now dead. Tikok. Ang daming gustong tumuklas na huwag mamatay. Unfortunately, patay na po sila. And that is the truth. No one can stop the death. Pang-apat, whoever and whatever you are going to die. Huwag mong sabihin, Brother Dennis, doktor ako. Kaya kong pahabain ang buhay ko.
Anong sabi ng Psalms 49 verse 10? For he sees wise men, ano daw? Wise men, ano? Die. Ang tali-talino na niyan, namatay din. Likewise, the fool, kabobo-bobo. Walang utak. And the senseless, walang kakwenta-kwentang tao, also perish. Die. And leave their wealth to the others. Anong ibig sabihin yan? It only shows that death does not respect anyone. Huwag mong sabihin na napakatalino mo. Huwag mong sabihin na napakabobo ko, dapat ako tanggalin na kagad. No. Nobody can stop death. Amen? Whether you are rich or poor, mamamatay ka. Whether you are professional, you are illiterate, dignified, or a gangster, o pinakamasama, rapist, killer, drug pusher, drug lord, civilian or politician, businessman or employee, you will meet death. Kaya, maging handa ka dyan. Amen? Huwag mong sabihin, bukas pa, Brother Dennis, mahaba pa ako. Meron pa ako 50 taon na nalalabi. Ang galing mo naman. Amen. Psalms 49, verse 10. Sabi diyan, wise men die, the fool and the senseless person perish. Ito ang matindi. Kasunod, panglima. Balik mo, sis. And leave their wealth to others. What is the fifth truth about that? Once you die, you will be forced to turn over everything that you have in your lifetime. Lahat ng inipon mo, ultimong asawa mo, iba ang magmamay-ari. Not only your money, brothers and sisters, even your wife or your husband who decide to remarry. Kapag kayan ay nag-asawa na muli, yung pinag-ipunan mo, makikinabang yung napangasawa niya. And that is the truth about death. Lahat ng napag-ipunan mo, sasalin sa asawa mo, sasalin sa mga anak mo, hindi mo kayang dalhin sa hukay mo. Kaya wag mayabang. Amen? Anong sabi ng Psalms 49 verse 12? Nevertheless man, though in honor, does not remain. Kahit pa ikaw ay kilalang tao, kahit pa ano, mamamatay at mamamatay ka pa rin. He is like the beast that perishes. Amen? Pang-anim, we do not know when it will come. Alam niyo ba kung kailan? Taas ang kamay, alam niya, mamamatay na siya. Taas. Ayaw ko rin magtaas. Hindi ko alam eh. It means, but one thing is for sure, brothers and sisters. Kung hindi mo alam, alam niya. Hello. Sabi mo sa katabi mo, alam niya. Sino? Ito. Alam niya. Ikaw hindi mo alam. Kaya huwag kang magmayabang dito. Hello. Alam niya. Anong sabi? Balik natin, sis. But one thing is for sure. Your days are numbered by God. Bilang ng Diyos ang buhay mo. Job 14 verse 5. Since His days are determined, the number of His months is with you. Kanino? Sa Diyos. At sa Diyos lamang. Siya lang ang may hawak ng ano?
ng mga araw at araw natin. You have appointed His limits. Sino? Ang tao, siya ang nag-a-appoint ng limits so that he cannot pass. Hanggang dito ka lang, hindi ka nalalampas dyan. Ang Diyos lang ang po pwedeng magsabi nun. Pag yung doktor, sinabihan ka, alam mo, bubuka, hanggang bukas ka na lang. Sabihin mo sa kanya, hindi ka Diyos. Dahil pagagalingin pa ako ng aking Diyos! Amen? Pag gustong i-extend ng Lord ang buhay mo, kahit pa wala ka ng baga, alam niyo, kinuwento ko nga sa inyo, yung dati kong pastor, ang nanay niya walang baga, buhay. Walang baga. In-x-ray, walang baga. Ang sabi ng doktor, hindi na po kayo tatagal na inang. Inang ang tawag eh. Kasi Bulakenyo. Inang, hindi na kayo tatagal. Tingnan niyo po, ang inyong baga, wala na. Grabe kayong manigarilyo dati. Ano po, inang? Ay, grabe naman talaga kasi yung pati baga nasa loob eh. Ganun eh. Talaga nasa loob. Doon umuusok eh. Philippines pa tawag to. Parang mga ganun ang kulay. Meron pang kulay brown na manamis-namis daw. Talagang naubos yung baga niya. Pero alam nyo, simula ng pagkabata ko, hanggang sa naging pastor ako, abay buhay pa yung nanay ng pastor ko. Walang baga. Alam nyo kung maglakad, ganun lang yun. Walang baga. At kailan lang namatay? Kasi ang Lord ang nag-e-extend ng buhay. Amen! Kaya wala tayong dapat katakutan if we are in the hands of God. In the hands of the Lord. Pero kung hawak mo ang buhay mo, matakot ka. Pero pag hawak ng Diyos ang buhay mo, even the death will come now. You will say, yes, Lord! I'm willing and I'm ready. Pero pag sinabi ng Lord, teka muna, hindi mo pa oras kasi marami ka pang gagawin. Kahit wala ka ng baga, kahit wala ka ng kidney, mahaba pa buhay mo. Kasi gusto ko pa kitang maglingkod. Palapakan natin ang Panginoon. What is the truth about that? Our life is like a time bomb that might explode at any moment that we do not know. Because God was the only one who set our limit, our time limit. Kung alam mo yan, kapatid, dapat ibinibigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Amen? Panghuli. How will you face the truth about death? Paano mo ito ngayon naharapin? Kung alam mo yung lahat ng binanggit ko. The number one that you must do, you must secure your soul. Secure your soul. Siguraduhin mo, kung sigurista ka, dapat siguraduhin mo yung kaluluwa mo. Kasi kung sa business sigurista ka, ayaw mo malulugo yung business mo, pera lang yon. Pero pag kaluluwa na ang pag-uusapan, siguraduhin mo na. Sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo, kaluluwa mo. First, I want to talk to all the unbelievers. Lahat ng walang Diyos at ang Diyos nila ay kanilang sarili. Lahat ng walang panahon sa Diyos, kung ikaw man ay nanonood ngayon, ito ang dapat mong gawin, kapatid. You must believe and obey the gospel of Christ. And that is only the way of our salvation. Amen! And what is the gospel of Christ? Yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na magmuli para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. And what you will do? You need to repent. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, you need to repent for all. And you need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. And you will receive the gift of the Holy Spirit.
Sa lahat ng mga wala pang panahon sa Diyos, ito ang dapat mong gawin. You need to believe only in the Lord Jesus Christ and His gospel. Hindi relihiyon, hindi ang samahan, kundi si Jesus Christ lang. Sabi ng John 14:6, He is only the way, the truth, and the life. Ang kanyang ginawa na kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magbuli, ang paraan lamang ng kaligtasan. Anong katumbas noon? Yung kamatayan niya, pinapatay mo naman ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsisisi sa lahat ng iyong kasalanan. Yung kanyang pagkalibing, kailangan mo nang ilibing ang iyong dating pagkatao, and that is baptism in water in the name of Jesus Christ. At yung kanyang pagkabuhay na magmuli, after mong umahon sa tubig, you will receive the gift of the Holy Spirit, and that is the new life that comes from the Lord. Alam niyo po ba, ganyan din tayo dati ng mga mananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 1, sabi po diyan, as for you, you were dead. Patay ka kapag wala kang Diyos. Ang tunay na patay, yung walang Diyos. You were dead in your transgressions and sins. Lahat ng nagpapakasasa, lahat ng gumagawa at naglulublob sa kasalanan, patay ka sa harapan ng Diyos. Kahit pa sabihin mo na tinuturing mong sarili mo na mananampalataya, pero kung naglulublob ka, patuloy kang gumagawa sa kasalanan, you are still dead in the sight of the Lord. Anong sabi ng Tagalog? Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Anong ginagawa natin dati? Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw. Sino yung mga patay? Yung mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya kung itinuturing mong mananampalataya ka, pero ayaw mo namang pasakop sa Diyos, you are still dead in the sight of the Lord. Para sa mga hindi mananampalataya yon, sa ikaw, kakausapin kita ngayon, na mananampalataya. This is for you to secure your soul. For the believers, hold fast your confession of faith. Anong sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Pag sinabing hold fast, alam niyo kung anong ibig sabihin ng hold fast? Ang ibig sabihin ng hold fast, ito po, a firm grip. Hawakan mong mabuti. Panghawakan mong mabuti. A staple or clamp securing. Parang kagaya ng kumakapit na tuko. Pagdating sa iyong kaligtasan, ikapit mo na. Kahit ilong mo, ikapit mo na! Basta soul lang pag-uusapan, kumapit ka na parang tuko sa harapan ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Secure your faith! Kumapit ka na kagaya ng tuko, huwag kang bibitaw sa Diyos. Kahit pa magtiis ka, kahit pa pagtawanan ka, kahit pa kung anong sabihin sa'yo ng tao, ang gawin mo, secure your soul. Hold fast your confession of your faith. Pag sinabing hold fast, you need to hold on to your faith. Hold on to your faith. Sapagkat ang hahanapin ng Lord sa kanyang pagbabalik, yung iniingatan yung pananampalataya. Huwag mong pabayaan ang pananampalataya mo. You need to hold on. Hold on your faith. Not only to hold on, you need to stand firm. Kahit ano pang storm ng buhay. Kahit ano pang mangyari sa iyong buhay.
Stand firm. Because Jesus is with you. And not only to stand firm, you need to cling to Jesus. Iangkla mo na ang buhay mo kay Jesus. And serve Him. Anong sabi? Ito nakakalungkot eh. Doon sa mga naandito nga, sinasabi silang believers of Christ. Makinig po kayo. Kasi pag ginagawa mo ito, you are still dead. Ano ang warning ng Panginoon? Makinig po kayo. Pahayag 3:15 to 16. Alam ko, sabi ng Panginoon, alam ko ang mga ginagawa mo. Akala mo na itago mo kay bro leader, kay admit. Ang sabi ng Lord, alam ko ang ginagawa mo. Naitago mo nga kay kapatid, sa akin, hindi, sabi ng Lord. Amen? Alam kong hindi ka malamig o mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit, dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig. Anong sabi ng Diyos? Isusuka kita. Sinong sasagot kaya nito? Walang ibang sasagot, kundi tayo-tayo lang. Alam natin kung tayo ay mainit o malamig o nasa middle tayo, maligamgam. Pag sinabing maligamgam, wala. Pag ayaw pala ng Lord ng maligamgam, ang gusto ng Lord, in the last days, maging mainit ka na. Alam niyo, pag sinabing mainit, hindi mainitin ang ulo. Sino dito mainitin ang ulo? Hindi po yun. Mainit ang paglilingkod sa Diyos. Mainit ang pagmamahal sa Diyos. Mainit ang ginagawang pagsamba sa Diyos. Mainit ang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kapag maligamgam ka, you are the same dead in the sight of the Lord. This is my last verse. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, kapatid, kaya nga. Pag sinabing kaya nga, ikukonklud na ng Panginoon niya. Kaya nga, natagpuan ko eh. Natagpuan ko, malamig ka, hindi ka mainit. Maligamgam ka na. Kaya nga, anak kita. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Nakikiusap po si Pablo sa inyo, sa atin, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na ano? Buhay! Sabay-sabay po tayo. Buhay! Hindi patay. Ulitin natin. Buhay! Hindi patay. Lahat ng buhay magsabing amen. Ialay daw natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Pag sinabing buhay, alam mo, ginagawa mo. Pag sinabi mong buhay, masigla, mainit. Inuutusan tayo. Nakikiusap na si Pablo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Hindi po patay. Buhay. Hindi lang buhay. Banal. Banal. Pag sinabing banal, iwasan mo na ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Be holy. At hindi lang banal,
Ang gusto ng Lord, iharap natin ang ating sarili na ano? Kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi ni Pablo, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. I hope this morning, mga kapatid, na unawaan natin the truth about death. Kahit pa ikaw ay buhay, kapag hindi mo inihahandog ang iyong sarili bilang buhay, patay ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kapag maligamgam ka sa paglilingkod, patay ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kapag hindi ka nag-hold on, hindi ka nag-firm stand, pag hindi ka nagkikling sa Panginoon, patay ka pa rin sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng gustong isecure ang kanyang buhay ngayong umagang ito, tumayo ka. Isipin mo ngayon ang Panginoon na nakaharap ka sa Diyos as your judge. Nakaharap ka sa Diyos. Ipikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Pikit mo, isipin mo, ikaw lang at ang Diyos. Ikaw lang at ang Diyos. Isipin mo, you are standing in the presence of your God na may hawak ng buhay. Kapatid, hindi mo alam. Ang isang kapatid natin ngayon, kinuha na ng ating Panginoon. Si Ate Lalaine po, mga kapatid, na nakita natin nakipaglaban pagdating sa cancer. Pero alam nyo, matatandaan ko si Ate Lalaine, kahit na malaki yung tiyan niya, nahihirapan siya, pinipilit niyang dumalo. Pinipilit niyang ibigay ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos, sapagkat alam niya na ang may hawak lang ng buhay ay ang Diyos. Iintayin mo ba, kapatid, na dumanas ka ng mabigat na karamdaman? Iintayin mo pa, kapatid, na dumating ang araw ng iyong kamatayan bago mo ibigay ng buong buo sa Diyos ang iyong buhay? So umagang ito, kausapin mo ang Panginoon. Ihandog mong muli sa Diyos ang iyong buhay bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Purihin mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Paglingkuran mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Ibigay mo ang pinaka-the best mo habang ikaw ay nabubuhay. Okay lang na magtiis ka. Okay lang na maghirap ka. Ang mahalaga, meron kang Diyos na alam mong isang araw matatapos ang iyong paghihirap, matatapos ang iyong pagtitiis, at sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Oh, hallelujah! Submit your life to God. Surrender your life to God. Huwag mo nang intayin yung araw na kung saan pagsisisihan mo, kundi ang araw na ito, ang araw kung saan po pwede mong ibigay muli ang iyong tiwala, ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Sige po, dumalangin kayo sa Panginoon sa oras na ito. Isuko ninyo sa Diyos. Ibigay niyo pong muli sa Panginoon ang inyong buhay. Yes, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay at hininga na hiram ko sa iyo, Panginoon. Salamat sa kasiglahan. Salamat sa pagkakataong ito na nakakasamba ako, nakakapagpuri ako, na itataas ko yung aking kamay sa iyo, Panginoon. Salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos na may hawak ng buhay at hininga, Ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umagang ito. Naniniwala ko po, Panginoon, nakapag-usap ka. Kinausap mo ang iyong mga anak.
napakadelikado ng buhay. Napakaiksi ng buhay. Ang buhay ay hindi po pwede mong ipagmalaki sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang may hawak. Kaya dakilang Diyos, narito ang iyong mga anak, isinusubo po namin sa iyo ang aming buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na muli papag-alapin mo ang aming paglilingkod. Muli mong ibalik ang sigla ng aming paglilingkod at ipaalala mo sa amin maigsilag ang buhay at dapat naming gamitin ito sa tama at wastong pamumuhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang iyong mga salita, at sa aming pong panalangin, Panginoon, lingapin mo ang iyong pong mga anak. Salamat po, Diyos. We pray for JC Mercy Church sa pangunguna ni Pastor Melvin. And we pray, Lord, sakupin mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalooban, at madandan mo kami that we are remain and alive, na naglilingkod at nananatili na sumasamba sa isang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Nawa, ito'y isang warning sa amin. Ito'y isang paggising sa amin na dapat kaming maging handa sapagkat hindi namin alam ang araw ng bukas. Ang pinakamahalaga, Panginoon, we need to secure our soul in your hand. Kaya Lord, sa iyo na po ang aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. And everybody says, Amen.